which is bawal po ang inuman sa Saudi. Mm. So, iba yung lugar na pinag-iinuman na yun. So, ginawa ko, umuwi na ako kasama yung anak kong babae. Pagtulog namin, so hindi ko nilock yung door ng room namin Oo. para makapasok po siya. Akala ko po yung tumabi sa akin is yung mister ko. Ibang Oo. lalaki po, kainuman niya, na muntik na po akong rapin, nandudun pa yung anak Seryoso? ko. Opo, Oh my nung God. nung muntik na po akong raping, ginawa ko, nag-hysterical ako, lumabas ako ng kwarto, eh yung susi ko po sa room is laging nakakabit sa may labas. Oo. Nung nag-hysterical po ako, ginawa ko po, inilak ko yung anak ko sa loob, sinafety ko kasi baka hindi niya makuha sa akin yung anak ko po ang mapariwara. Eh, So nilabas mo lumabas opo, ka kasama yung lalaki? opo, pero naka-safety lock na po yung anak ko sa loob kasi double lock po yung pintuan. Kaya alam ko safe ang anak ko, lumabas ako, sumunod po siya sa akin, nilak ko po yung pintuan ng buong bahay na nakakulong po yung anak ko babae sa kwarto namin. Tapos tumakbo po ako dun sa ano, sa mga kainuman niya, sinabi ko nga yung gano'n nangyari sa akin na nakita po nila talagang nagshi-shake po ako pagsasalita ko, buong katawan ko talagang nangangatog na po ako. Sabi niya, so nagalit yung mga kainuman dun sa muntik pong mang-rape sa akin. So Oo. inintay po siyang dumating kasi naghatid po siya ng kaibigan na umuwi. Nung pagdating niya nagsumbong ako. Akala ko po may gagawin siyang aksyon para ipagtanggol naman po sana ako sa kapwa naming Pilipino. Wala rin po siyang ginawa. Wala siya ni salita, wala siyang binitawan ni mura, wala. Kaya sabi ko, hindi worth it na makisama pa ako sa'yo. Yun po yung time na hindi na po kami natulog ng magkasama kasi nung una, pinagkanulo mo ko, pinagbigyan pa kita na baka sakaling maging okay tayo. Pero Oo. this time, kapwa mo Pinoy, ganito yung ginawa mo sa akin. Sabi ko, sobra na. Sabi ko, wala na, nirespeto ko sa'yo, tinanggal mo pa. Sabi ko, kaya yun, wala pa akong ginawa kundi magdasal na lang na magdasal kasi kung magpapakamatay ako, kawawa mga anak ko. Wala magiging future, baka mapasama lahat. Tiniis ko, kinitip ko sa sarili ko, wala akong mapagsabihan kasi panigsalita ako sa iba. Ang mangyayari baka itsismis pa ako, baka sabihin imposible hindi niya gusto yan, imposible hindi niya ayoko po yung gano'n kasi madodoble lang po yung sakit na nararamdaman ko. Kaya kinip ko, ultimo sa pamilya ko 'pag umuuwi ako wala akong sinasabi. Nung umuuwi kami lumalaki mga anak ko, lagi nakikita na away kami ng away. Sabi ko, "Kung alam niyo lang, pagdating ng araw anak maiintindihan niyo kung saan nanggagaling yung galit ko. Hindi ko pa masabi sa inyo kasi ang liliit niyo pa't hindi niyo ako maiintindihan." Sabi ko sa kanila, "Hangga't kaya ko magsakripisyo, gagawin ko anak para sa inyo kasi ang liliit niyo pa." Sabi ko, "Gusto ko dumating yung time na magkaisip kayo, lumaki kayo, sasabihin ko sa inyo yung totoo para maintindihan niyo kung bakit ako ganito ngayon." Sabi kong gano'n. Eh, iniwan ko nung umuwi po kami ng 2012, 1 month lang po ako sa Manila. Bumiyahe po ako mag-isa, nagpunta po ako sa Macau kahit wala po akong trabaho dun. Pinilit ko po makahanap ng trabaho kasi po yun po yung time na naisip ko sa sarili ko na ito na yung oras para hiwalayan ko yung tatay ng mga bata. Kasi sobrang sakit na, ang bigat-bigat na po sa loob ko, na sa tuwing makikita ko siya, mait ang ulo ko, galit ako, wala akong kapayapaan. Kahit anong gawin ko, wala po talaga, as in lagi po ako talagang galit. Nung iniwan ko na siya ng 2012, sinabi ko na sa kanya, "Ito na yung sinasabi ko sa'yo na kapag umalis ako, hindi na ako babalik." Ang katwiran niya sa'kin is, "Hindi mo ako kayang iwan, kasi ang taba-taba mo na, Oh, wala wow. akong magkakagusto sa'yo." Ayun pa Oh, po ang sinabi niya sa'kin, yung insulto. Sabi ko, "Hindi ko kailangan ng lalaki sa buhay ko, lalo na kung ang lalaki is katulad mo, hindi ko kailangan. Nakita mo ba kung anong ginawa mo sa'kin, asawa mo ako, pero ni minsan hindi mo ako nirespeto. Okey lang nga, eh, hindi mo ako minahal, pero yung sana'y respeto meron, hindi mo sana ako ginanon. Ayun yung dahilan kung bakit ako ganito ngayon." Ay na sinabi ko sa kanya, nagkahiwalay po na. Yun po yung totally na nag-usap po kami na hiwalay na kami.